Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito, kalunos-lunos pong sinapit po ng isang 22 anyos na dalaga po na taga Sariaya, Quezon. Papauwi na ho kasi siya sa kanila pong tahanan nang may humarang po sa kanya. Ang mga sumunod po na nangyari, panoorin po natin sa aming pong Kilos Pronto Crime Desk. Halos isang linggong nagpagaling sa Quezon Medical Center sa Lucena City, probinsya ng Quezon, ang 22 anyos na itinatago namin sa pangalang Dayan. Nagtamo na maraming galos sa bukat katawan ng dalaga. Natagpuan siya ng taong bayan na walang malay at nakandusay na lamang sa ilog sa barangay Tumbaga, 2 sa bayan ng Sariaya, Quezon, noong 26 na Pebrero taong kasalukuyan. Sa medical legal report ni Dayan, lumalabas na siya'y hinalay. Itong babaeng biktima ay nakasakay sa motor galing mula sa bahay nila at binabaybay niya yung kalsada na walang kabahayan. At pagdating niya doon sa may malapit sa ilog, bigla daw may lumabas na tao, hindi naman niya napansin at pinalo yung kanyang ulo. Natumba si Dayan sa motorsiklo at nahilo siya sa lakas ng palo ng kahoy sa kanyang ulo. Nooy hinila raw siya ng lalaki sa talayban at doon pinagsamantalahan. Habang nanlalaban siya, ay madilim na, hindi niya namumukhaan yung tao, yung suspect. So, nakita siya na buhay pa. Ang sabi ng suspect, buhay ka pa pala. Sinakal siya, sinuntok siya sa mukha. Nawala na siya ng malay. Ang ginawa niya, nagpatay-patayan na siya. Dahil inakala ng salarin na patay na si Dayan, kumaripas ng takbo palayo sa krimen ang sospek. Ang masaklap, hindi pa rin batid ng pulisya ang pagkakinanla ng sospek. Ang ina ni Dayan, labis na nag-aalala sa kanyang anak. Nang magkaroon ng dalaga ng malay, naiuwi siya ng pamilya sa bahay. Ang problema, matinding trauma naman ngayon ang pinagdadaanan ni Dayan at halos ayaw na niyang lumabas sa kwarto. Siya ay nakakatulog ng kaunti bago bigla siya nagpapalala. Tapos nga, gigising niya ako. Siya daw ilang po sunod ko. Sabi, bakit anong pakaramdam mo? Para daw siya mauhulog. Habang hindi pa nararakip ang sospek, nagkaisa muna ang taong bayan na linisin ang matalahib na ilog. Naglagay rin sila ng mga ilaw sa lugar. Po, ang aming intel operatives at ang mga kapulisan ng Sariaya Police Station ay nagkakandak ng follow-up investigation o nagpapalo-up ng operation tungkol doon sa pangyayaring panggagahasa doon sa biktima. Grabe, no? So, ang suspect po dito ay at large pa rin. Kaya nananawagan ho tayo sa mga kababayan natin dyan na merong puso at gusto natin tulungan itong biktima, pamilya ng biktima, magbigay impormasyon ho kayo. Kung meron kayong nalalaman kung sino po may gawa nito, dahil doon sa lugar nito, Ben, wala namang CCTV. Kaya it's a remote area, matalahib pa na lugar. So talaga kung sino mismo na nakakita po, kahit na hint man lamang ho, bigyan nyo lang po ng impormasyon ng ating pong kapulisan, madali na ho nila mahuhuli itong suspect na ito. Okay, Lex, kaya itong ginagawa ho namin sa Kilos Pronto, lalo na sa crime desk, huwag ho kayong manawa, Yeah. Although kung minsan isip, eto na naman, krimen. Kami ho talaga sa Kilos Pronto, sa crime desk, talagang pumupunta pa ho sa malalayong libliban ng mga lugar para lang ho mailantad ho yun hong katotohanan at parang balita na rin. Kasi pagpapalabas ho namin dyan, Lex, pag ginagawa natin to, para na rin para ma-induce yung mga impormasyon. Alam nyo, kung minsan pag nagiinuman sa mga lugar, wala nga CCTV, pero malabay mag-iinuman. Magmamagaling ho dyan, magmamayabang pag nalasing na. So, yung mga... Madudulas. Ngayon, kung kayo mahilig uminom,
buksan nyo lang ho ang inyong mga tenga. Kung hindi pa kayo masyado senglot, tingnan nyo lang ho, at baka yung kausap ninyo may kinalaman sa sinabi kaibigan niya na may ganitong ginawang krimen, kasi yung profile ho sa mga probinsyang kapareho niyan, isa lang ho ang kanilang libangan. Di ba? Tipon-tipon, magiinom, mapagala na magawa. Yung dyan, lumalabas yung killer, magmamagaling, magbibida. Kaya kung sakaling makakuha kayo ng impormasyon, kumare lang, please, para na rin tulong sa sinasabi sa biktima na rin. Pati kung tayo po ay makatulong ho sa pamilya, tayo rin po ay dapat maging mapagbantay rin po tayo sa ating po mga kasamahan sa pamilya. Lalo-lalo po yung mga anak ko ninyong babae. Ingatan ho natin. Again, karagdagan na lang, total, hindi naman sa pinalalawak natin itong segment ito. Sabi rin ho talaga ng Philippine National Police na kapag isang komunidad, mapagmatsyag. Yun. At hindi lang ho yung pamilya, sa loob ng bahay mo, mapagmatsyag ka. Sa komunidad mo, mapagmatsyag ka. Nahihirapan kumilos ho yung sinasabing masasamang loob at sumisikip ang mundong kalang ginagalawan. So, ang isang komunidad, kapag medyo mapagmatsyag, iniiwasan ho. At nag-iisip, naguhunos dili muna yung gumagawa ho ng masama. Yun lang kasimple.